Ganito kamahal ng mga Pilipino si President Bongbong Marcos, maging sa ibang bansa man. Ito ang walang-wala kay Leni Robredo dahil nga raw si Leni Robredo ay punong-puno ng kasinungalingan. Rejected by her own people, embraced by the world for her knowledge, brilliance, and values. Kahit na magkaroon ng sandamakmak na award si Leni Robredo, hindi niya mapapantayan o mahihigitan si President Bongbong Marcos. Ito ang tunay na pagmamahal at hindi ang pilit na pagmamahal mula sa inyong Mama Leni. Binati kaagad si President Bongbong Marcos ng ating mga kababayan. Narito ang full video. Naman at napakasaya talaga pagka nagkatagpo-tagpo ang mga Pinoy, ano? Kami, nakita naman po ninyo, nandito kasama natin yung ibang mga cabinet member at maraming mga meeting na ginagawa dahil state visit ito eh. Kaya't marami kaming ginagawa at yung mga meeting namin, alam nyo naman, siyempre seryosong usapan. Kaya't pagka may pagkakataon na makasama at makapiling ang ating mga kababayan, siyempre kami pupunta talagang masaya na iba at pati na yung mga tiga rito nagugulat sa atin dahil ang gugulo natin. Pero yung magulo na nakangiti, ganyan talaga ang hugis ng Pilipino. Magpapasalamat ako sa ating butihing kalihim ng Department of Foreign Affairs sa kanyang pagpakilala. At uunahin ko pong batiin ang aking minamahal na First Lady, Madam, parang hindi bagay sa iyo, Madam. Lisa Araneta Marcos, ang ating mga cabinet member na sumama rito. Alam niyo po, yung iba dito, hindi kasama rito, pero namilit silang pumunta at sumama sa atin para makita kayong lahat. Kaya dahil nga, kagaya na sabi ko, mabigat yung kanilang trabaho, ito na, yung pampasarap at pampasaya ng aming parang bakasyon sa amin ito sa gitna ng state visit. Pabatiin ko rin ang ibang membro ng ating delegasyon na galing sa Republika ng Pilipinas, ang ating Charge d'Affaires at saka Consul General Emmanuel Fernandez. Lahat na nandito na mga galing sa Philippine Embassy na tumutulong sa ating lahat kapag may problema. At kayong lahat, binabati ko, alam ko na marami pa sa iba ay hindi makarating. Dahil sa dami natin, 200,000 hindi raw talaga kaya ipagkasya rito kahit anong gawin natin eh. Kaya't napilitan tayo mamili ng yung pinakamalaking lugar. Pero nandito kayong lahat at binabati ko kayo at nagpapasalamat ako na binigyan nyo kami ng panahon na kayo, alam ko naman yung iba, ang report sa akin kanina, sabi, kanina pang tanghali, marami na rin tao dito eh. Nag-aayos na. Talaga naman, kaya minadali na namin ang pagpunta namin dito. Tapos puso ako nagpapasalamat na kayo'y nakapagdalo at nakipagtipon sa araw na ito. Alam ko ngayon ay Martes at marami sa inyo ay lumiban na sa inyong mga trabaho para makapunta ito. Talaga naman, dahil dyan ako'y nagagalak at sa inyong pagdadating at makita kayo kahit sandaling panahon lamang. At kami ay ipagpapatuloy namin
ang aming state visit at siguro sa makalawa ay balik na kami ng Pilipinas at marami pang kailangan gawin, marami pang trabaho. At lahat po ng nakaharap ninyo, lahat po ay ito lahat ay maraming ginagawa upang tulungan ang hindi lamang ang mga ating kababayan sa Pilipinas, ngunit pati na ang mga minamahal namin at rinirespeto namin, dinadangal namin ng mga OFW. Ngayon, ang ginawa naming programa ay naiba ng konti. Dahil sabi namin, napapag-usapan namin, paano tayo, paano with yung dati, aakyat, mga 8 tao mag-speech, tapos wala na, tapos na. Sabi ko, hindi pwedeng ganun. Dahil lahat itong mga ito ay bumoto sa atin kahit hindi natin kinampanya. Kaya sa eleksyon na ito, dito sa Singapore, nabaliktad ang usapan. Nagboto muna kayo, tapos ikakampanya kayo namin ngayon. Ipapakilala ko po sa inyo ang ating mga kasamahan na nandito ngayon. At para malaman ninyo po ang ating mga iba't iba sa ating mga cabinet member na ginagawa ang lahat upang tulungan magpaganda ng buhay ng ating mga kababayan, pagandahin ang ekonomiya, para paramihin ang trabaho, at kung talaga kami ay maging matagumpay, para pauwiin na kayo at maaari na kayong magtrabaho sa Pilipinas. Nandito po, dyan po, nandito po ang ating secretary ng pinakabagong department. Pero ito ang siguro isa sa pinaka-importanteng department, ang bagong Department for Migrant Workers, Secretary Toots Ople. At susunod naman po, Secretary Naida Angpin, na tumutulong siyang head ng Presidential Management Staff. At si Secretary Ben Jokno ng Department of Finance. At ang kasunod na hindi miyembro ng kabinete, ngunit napaka-importante rin, dahil sa ang ating Speaker ng Congress natin, Speaker Martin Romualdez. Nakilala nyo na ang ating Secretary ng Department of Foreign Affairs. Andyan din sa dulo ang Special Assistant to the President, ang dating Congressman, ngayon Secretary Anton Lagdameo. Dito po, sa pangalawang hanay, andito po ang ating SND. Ayoko na! Ayoko na sa inyo, tama na yan, hindi ko na gusto yan. Pakilala ko muna yung mga talagang nagtatrabaho, hindi yung... ang ating acting Secretary of National Defense, Secretary Faustino, ang ating Press Secretary Trixie Angeles, ang Secretary ng DICT, siya ang magdi-digitalize ng gobyerno ng Pilipinas para naman bumilis at gumanda ang patakbo ng gobyerno, Secretary Ivan Uy. Andito ang ating Transport Secretary, Jimmy Bautista. At namumuno ng isa sa pinaka-importanteng, naging importanteng department sa buong pamahalaan, ay siya ang Secretary ng Department of Tourism, Secretary Cristina Flasco. Ang susunod po ay ang head at namumuno ng Department of Budget and Management. Alam niyo po, lahat kami mababait dyan. Kasi dyan kami humihingi ng pondo. Pag hindi nakangitian ako, delikado ka na, wala ka makukuha.
Kaya lagi namin siyang inaalagaan. Secretary Minia Pangandamana. Si Asaneda na sa ating National Economic Development Authority, ang aking kababayan, si Secretary Arce Balisacan. At sa dulo naman po, ang ating Governor ng Central Bank, Governor Philip Medan. At sino pa ba? Wala na yata. Sige na nga. Pati ba naman dito, akala ko yung rally lang namin sa Ilocos, ganun. At ang ating bagong halal na congressman ng 1st District ng Ilocos Norte, Congressman Sandro Marcos. Alam niyo po, siguro, ito po yung lagi kong, nung nasa kampanya kami, ito yung lagi kong kinikwento. Na siguro na-live stream ninyo, narinig nyo na itong payo na ibinigay sa akin ng aking mga magulang. At ang payo sa akin, sabi nila, huwag kang aakyat ng entablado na may mas magandang lalaki sa'yo. Namimilit, ayokong sama wala na, pinuno ko na yung sasakyan, namilit pa rin sumama dahil alam niya, sa kampanya namin, excited ako dahil lalo na nung una. Dahil pagdating, pasok dito, nagsigawan ng mga tao. Yung mga babae nagtititili. Sabi, sa loob-loob ko naman, sabi ko, galing, may asim pa. Bigla na lang, may maglalabas ng placard na gano'n, nasan si Sandro? Ilabas si Sandro. Iyon na ang boto ko, akin si Sandro. Kaya mabuti na lang. Nandito siya at kasama natin. Ito po ang ating mga cabinet member, ang ating mga opisyal na magtitimon sa ating ekonomiya para pagandahin ang buhay ng ating mga kababayan. Hindi ko po ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyong walang humpay na suporta. Kagaya nga ng sabi ko, kahit na hindi po kami nakapagkampanya dito sa Singapore at sa ibang bansa, lalong-lalo na dahil nung panahon na yon, may mga protocol pa, hindi tayo makabiyahe ng husto. At kahit na gusto namin kayong puntahan, ay hindi pa kami napapayagan. At pero ngayon, eto na ang ating pagkakataon. Kaya nga sinabi ko dito sa halalan na ito, nabaliktad ang proseso. Nauna ang boto kaysa sa kampanya. Nahuli yung kampanya. Pero since kampanya ito, huwag niyo pong kalimutan, iboto po ninyo Bongbong at Sara, ha? Dahil po sa inyo, kami po sa aming samahan na aming itinawag na Unity Team ay nagtamo ng landslide victory. Ito na ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas na nagkaroon ng majority na Pangulo dahil sa inyo, dahil sa ating mga minamahal na kababayan sa Pilipinas. Lahat po, pati kami ay nagulat habang nagbibilang ng boto na umabot ng labis ng 31 million votes ang ibinigay ninyo sa amin. Kaya naman, malalim po ang utang na loob namin sa inyo. Kaya ang aming kapalit ay ang trabaho at pagpaganda sa Pilipinas. Nakita ko rin noong nakaraang halalan ang Singapore ay kayo ang isa sa pinakamataas
na voting sa lahat ng iba't ibang lugar. Singapore had the highest, I think one of the highest, or the second highest voter turnout sa lahat ng overseas automated voting in the Asia Pacific. Third by percentage. Sa number na nabumoto, kayong pangatlo sa buong mundo, lit-lit ng Singapore. Pero pangatlo kayo. Yung performance ng eleksyon, ang pinakamataas na nakita ng embassy na recorded since overseas voting began in 2004. Muli, maraming salamat po. Mga kababayan ko, sa una kong State of the Nation address, sinabi ko, the creativity of the Filipino is world-class. We excel in arts, in culture, in new media, in live events. And the showcase of talent this afternoon in this auditorium is a testament to the Filipinos' competence and excellence, not just in the creative space, but also in whatever work, profession, or any other endeavor that we put our hearts and minds into. Alam niyo naman po na habang kami ay nandun kami sa Pilipinas at pinagmamasdan namin ang inyong buhay dito sa Singapore, sa ibang lugar, sa babas at yung mga nag-abroad, lahat ng mga OFW, ay nakikita namin na yung mga pinupuntahan ng mga Pilipino, mahal ng mga lokal. Dahil ay kayo ang nagdadala, lahat kayo, kahit na may ambassador tayo, kayo lahat ay ambassador ng Pilipinas. At talaga sa pagka-ambassador ninyo ng Pilipinas, ay ginagawa ninyo at binibigyan ninyo ng dangal ang Pilipinas dahil ang taas ng tingin sa Filipino workers dahil sa nakikita nila sa inyong ginagawa, sa inyong performance. Kaya pag sinasabi ko, ay sabi ko, maraming nagsasabi, naghihirap tayo na mahinang ekonomiya, marami tayong dinaanan, maraming nawalan ng trabaho. At sinasabi, anong tingin mo? Sabi ko, ang tingin ko, ang pagtingin ko sa parating na ilang taon ay magiging maliwanag at maganda. Eh bakit naman? Bakit mo sinasabi niyan? Dahil sabi ko, meron tayong 107 million na Pilipino na napakagaling, napakahusay, napakasipag, napakabait, at napakainit ang pagmahal sa Pilipinas. Kaya there is no doubt in my mind that the Philippines can recover from the hardships caused by the pandemic. Hand in hand, sama-sama tayong babangon muli. We will rise above the challenges and we will fly to greater heights. Pilipino tayo and dapat natin ipagmalaki ang ating Pilipino dahil meron naman tayong sinabi, meron tayong kagaya ng sinasabi sa showbiz, meron tayong K. The demographics of over 200,000 Filipinos here in Singapore ay paiba-iba. Very paiba-iba ang inyong mga naging trabaho. We have hardworking household service workers, those in the allied medical professions, engineers, architects, bankers, entrepreneurs, and those in schools. Nagtuturo, ang nagtuturo sa atin, ang teacher na ang tinuturuan. Ganon kagaling ang tingin sa ating mga teacher. Those nasa academe, mga performer, mga abogado, those working in media and sports, researchers, writers, and those in the creative industry, IT professionals, dependent pass holders, mga iba't ibang muka, ngunit pinagbubuklod ng iisang hangarin na magkaroon ng mas magandang buhay, hindi lamang para sa ating mga minamahal na naiwan sa Pilipinas, kung hindi pa rin sa ating bansa. Bagamat may pandemya, kayong lahat ng mga overseas Filipinos at lalo na dito sa Singapore,
ay patuloy pa rin na nagpapadala ng tulong sa inyong mga pamilya. At nung nakaraang taon, ang Singapore ang pumangalawa sa pinakamataas na naipasok ng remittance na umabot ng 2.2 billion US dollars. Hindi po biro yan. At pag tinitignan po natin ang ekonomiya, ang laking bahagi dun sa ating ekonomiya ay nabubuhay at hindi pa tayo nalulubog dahil sa trabaho, sa sakripisyo ng ating mga OFW. Okay. Kinukonsulta ko lang ang ating Secretary of Migrant Workers dahil nung palipad kami rito, galing po kaming Jakarta. At nung palipad kami rito, meron siyang ibinigay sa aking dokumento na merong malaking pagbabago dito sa hiring policy at sa ng Singapore at sa Pilipinas. Pababayaan ba? Tawagin natin siya para siya ang magpaliwanag sa inyo ng mabuti kung ano yung bang patakaran para sa Singapore. Salamat, Ginoong Pangulo. Ang good news po, mismong gobyerno ng Singapore ang nag-reach out sa atin. Andito yung ambassador ng Singapore sa Pilipinas. At humihingi po sila ng karagdagan ng mga Filipino health workers dahil sobrang napabilib po sila ng ating mga manggagawa nung panahon ng pandemya. Kaya bukas po, isa sa mga lalagdaan ay isang joint communique with the Ministry of Health na nakasaad po doon ang kanilang paniniwala, ang kanilang kagustuhan na maka-hire pa po ng mga Filipino health workers natin at nangako po silang aalagaan sila ng husto. Maraming salamat, Mr. President. Ganyang kataas ang tingin sa inyo ng inyong mga kasama na Singaporean dito sa Singapore. At nung tinanong ko, ano talaga naman ang magiging epekto nito? Ay naku, libo-libo ang hinahanap ng Singapore. Libo-libo, hindi lang nurse, kundi pati na yung mga aviation services, pati mga engineer, pati mga profesor, lahat na po. At siguro, hanggat na dumating ang araw na kumpleto na ang trabaho sa Pilipinas, ay meron pa tayong pagkakataon na ipakita ang galing, ang husay, ang sipag, ang bait ng ating mga overseas workers. Kaya naman po, dadami ang mga kasamahan ninyo sa potluck. Kaya naman po, sinisikap ko na maibangon muli ang ating bansa sa kabila ng dagok na naidulot ng pandemya. Malugod ko pong tinanggap ang paanyaya ni Madam President Halima Yacob na magpunta rito upang pagtibayin ang ating kooperasyon sa pamahalaang Singapore. My state visit to Singapore shall seek to fully maximize our trade and economic cooperation. Singapore was already our highest investor in 2021, and we have Singaporean companies with big ticket projects in the areas of telecommunications, infrastructure, startup and innovation, renewable energy, and healthcare. That's why our economic team, ito po ang humaharap sa inyo ngayon, ay makikipagkita sa mga possible na investor na maglalagay ng negosyo sa Pilipinas. Hindi lamang yon na patibayin ang trade ng Singapore at saka ng Pilipinas. We proactively attract investments in our country in order to accelerate post-pandemic growth and create more jobs in the Philippines. Marami po tayong kailangan gawin.
Marami po tayong hinaharap na problema. Ngunit dahil po sa ugali ng Pilipino na napapamahal ang ating mga kasamahan na kahit yung mga dayuhan na hindi tiga Pilipinas ay tayo ay gustong tulungan. Dahil alam niyo naman, ang Pilipino basta't nakilala ng mga lokal, ng mga kung saan nagtatrabaho ng OFW, ay napapamahal ka agad sa Pinoy. At hindi naman siguro kataka-taka dahil talaga naman yung Pinoy na iba. Ibang klase talaga ang Pinoy. Ibang klase, tingnan mo na lang ang ngiti ng bawat isa sa inyo. Kahit kami po na nandito ay inyong lingkod bayan at patuloy na magbibigay ng serbisyo po. Kaya namin pinag-iibayo rin ang ating gobyerno ang paghatid sa inyo ng maayos, mabilis at pulidong serbisyo dito sa Singapore sa pamamagitan ng ating embahada. At dahil prioridad ng administrasyong ito ang kapakanan ng mga OFW at ang kanilang pamilya sa Pilipinas, ito yung pagbabago na dinala ng ating Secretary Toots Ople. Ay sabi niya, alagaan natin yung mga OFW, ngunit huwag natin kakalimutan, alagaan din natin ang kanilang pamilya sa pamamagitan ng mga scholarship, pamamagitan ng healthcare, pamamagitan ng housing. Yan po ang aming tinatrabaho ngayon. At nasisimulan na natin para naman, yung trabaho ninyo ay hindi nyo kailangan isipin ang kalagayan ng inyong mga mahal sa buhay. Sa simula ng 2023 na fully operational na ang Department of Migrant Workers sa pamumuno ni Secretary Susan Ople, ay makikita na po natin na mararamdaman na po ninyo ang kamay ng ating pamahalaan sa pagtulong sa lahat ng bagay na hinaharap ninyo. Problema man o hindi, ay sila ay nandiyan at wala silang ibang trabaho kung hindi alagaan ang ating OFW. Nagpunta po rin kami dito sa Singapore upang manghikayat pa ng maraming investment para sa ating bansa. Sila po katuwang ng ating mga embahada at konsulado ang magtataguyod sa karapatan at kapakanan ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Being in another country far away from your loved ones is not easy. Pero matibay ang Pilipino. You can withstand hardships while wearing the most beautiful of smiles. Madalas ko po mapag-usapan yung ngiti dahil pinag-uusapan po namin ng ating Secretary of Tourism na si Cristina Frasco. Sinasabi niya, we have to promote the brand of the Philippines. Sabi ko, ano yung brand ng Pilipinas? Nagtingin kaagad kami. Yung ngiti, yung smile. Iba ang ngiti ng Pilipino. Yan na nga ba sinasabi ko si Sandro na naman Hirap na hirap ako dito magtalumpati ng maganda, tapos gusto nyo pagsalitain ko? Ano ba kayo, pinigilan niyo yung Pangulo mag-speech? Nakakahiya naman. Sir, pasensya na po. Pero kita naman, mas mahal ka pa rin. Maraming salamat sa inyong suporta sa aking ama noong halalan. Maraming salamat sa napakainit ninyong salubong ngayong gabi na ito. Mag-ingat kayo lagi at salamat sa lahat ng ginagawa nyo para sa inyong pamilya, sa ating bansa. Mag-ingat kayo lagi at mabuhay ang Pilipinas.
Di ko na, nahihiya pa ito, pero pag nasa kongreso ito, ang daldal nito, ang haba mag-speech niyan. Yung speaker, sinasabi niya, tama na. Sige pa rin si Sandro. Pero talaga, hindi natin may iwasan na magbigay ng saludo sa inyong lahat na kumakayod sa malayong lugar upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang inyong mga pamilya at ang inyong mahal sa buhay. Inilatag ko sa State of the Nation Address ang mga plano ng gobyerno para sa patuloy na pagbangon ng Pilipinas. Alam kong ako ay makakaasa sa inyong patuloy na aktibong partisipasyon at pagtulong sa ating mga kababayan at sa ating bansa. Makakaasa po kayo na ako, kasama ang ating kabinete, ang ating mga opisyal, ay puspusang magtatrabaho upang makamit ang inaasam-asam nating pag-asenso. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang mga OFW. Mabuhay ang Pilipino. Maraming salamat po at maganda pong hapon sa inyong lahat.